Hi guys, it's me Rena and welcome back to my mini vlog. Oops, wala na tayong intro, pasok! Kasi nga copyright tayo doon so kailangan natin siyang tanggalin para mapansin tayo ni Meta kasi papansin tayo eh. So, by the way, ito na yung part 3 ng video natin which is yung last day natin dito sa Infanta. At syempre, ano pa ba, ito yung pinakahinihintay ng lahat ang part 3 dahil maraming nabitin sa part 2 natin. Kaya ikaw na nanonood, mag-follow ka na, baka mabitin ka sa huli, ikaw din. So by the way, umalis na kami ng friendzone kasi lilipat naman tayo sa Sapa. So fast forward guys, yung niliguan namin na Sapa is doon yun sa Real, which is sa ilalim ng tulay naman yun. Kung napanood nyo yung part 1 na hinintuan naming tulay na may Sapa na naliligo, doon yun, babalikan namin siya kasi malamig yung tubig daw doon. So puntahan natin. Pero bago ang lahat, magpagas muna tayo dahil dito mura pa yung gas pero sa Pasig mahal na. Ginto na. Pero bago ang lahat, itong tatay ko nakita siya ng prutas na kulay yellow na. Orange or yellow ba yun? Basta prutas siya pero nakalimutan ko na kasi yung pangalan. Pero bago siya nanguwit dyan, nagpaalam naman siya sa may-ari kasi nandiyan yung may-ari nun. Pagkatapos na nangyari, lumarga din kami kagad kasi medyo malayo-layo pa kami kasi nasa Infanta pa kami niyan. So, kailangan namin puntahan ang Real. So, finally, nakalabas na tayo sa Infanta. Papasukin naman natin ang Reals. Kung mapapansin nyo, ang ganda talaga ng Quezon at ang lamig ng simoy ng hangin kahit tirik yung araw. Yung talagang kahit pagod ka sa biyahe, kahit ang layo ng biyahe, pero kung ganyan kaganda yung tanawin at yung dagat na pupuntahan mo, talagang worth it, lahat tanggal, pati pagod. Talagang mapapa-inhale, exhale, ay bongga. Kasi hindi mo to siya masasabing gala lang, hindi lang siyang gala lang. Di ba nga may kasabihan tayo, pero sa mga naniniwala lang sa kasabihan, na hanggat bata ka pa, gawin mo lahat ng gusto mo. Gawin mo lahat na magpapasaya sa'yo. Kasi pag humina na yung katawan mo, or hindi mo na kaya yung mga ganitong malayo ang biyahe, sayang naman, di mo naranasan. Igit! So, fast forward, nandito na tayo sa tulay na kung saan lagi namin hinihintuan talaga. At finally, maliliguan na rin namin yung Sapa na yan. Kasi every time na dumadaan kami dito, ang daming naliligo dito. Kaya try din natin maligo, syempre. Kasi bukod sa maganda, malamig yung tubig, ay libre din yung entrance dito. Pati yung pwesto, libre lang din. Nasa sayo kung saan ka na lang talaga po pwesto, bakla. So dito, lahat kami nag-asikaso muna ng kakainin namin. Syempre, wala pa kaming umagahan yan. So tanghali na yan. Kailangan natin magluto ng kakainin kung ayaw mong mamatay bakla ka ng taon. Dito, habang nag-aasikaso kami, nagluluto kami ng kakainin. Itong tatay ko, gaga, nagpapatawa. Para siyang baliw dyan. Siya daw ang diwata sa Sapa. Tingnan nyo naman yung view dito. Talagang ang ganda, napaka-refreshing. Ang lakas maka-nature. Talagang 11 out of 10, di ba? So, fast forward, dyan is tatalo na tayo. Testingin natin yung tubig kung gaano kalalim. At in fairness, ang lamig ng tubig talaga guys. At sobrang linis talaga kung nandito lang talaga kayo. Tutulak ko kayo para maligo kayo. Hala siya, papansin. Tapos natin matesting yung tubig, nagkayayaan na kumain kasi bago maligo, kailangan muna natin kumain syempre, no? Para may lakas. So, pagtapos kumain, bakbakan na. Itong video na to, magpo-post muna kami bago tumalon. Talagang napaka-healthy kung makikita nyo naman, di ba? Syempre, pagkatapos ng lahat, kailangan natin umuwi kasi malayo-layo pa ang ating lalakbayin. So, fast forward, nasa kalagitnaan na kami ng biyahe kasi kailangan na hindi kami maabutan dito ng dilim kasi pangit ang daan ng Quezon ngayon nang dahil nga sa maraming bagyong dumaan sa kanila. At syempre, for safety na rin ng lahat kasi may mga kasama rin kami bata niyan. And finally, nakababa na tayo ng Quezon. Palaguna naman yung biyahe natin yan. Kung mapapansin nyo, padilim na talaga ng mga oras na yan. Pero thankful dahil mabilis yung biyahe namin ngayon.
at nakababa din kami kaagad ng Quezon. So by the way, nauna na yung mga kasama namin dito kasi nga kami nasa hulihan. So minto mo na yung partner ko kasi nga magpapa-cash out siya ng pera para bumili ng pagkain ng aming anak na si Berry. Kasi gutom na yun, wala pa siyang kain. Gusto niya kasi ng chicken. At syempre, ano pa ba, kailangan natin kumain muna dyan. Sinubuan niya dyan yung kapatid ko at ako naman bumili ng tinapay kasi gusto ko tinapay, mas mabigat siya sa tiyan, syempre. At buti na lang pagliko namin, nandun pala sila nag-aantay kaya binigyan na rin namin sila ng tinapay niyan. At pinakain na rin namin si Bered. Fast forward, umalis din kami kaagad para makarating kami ng mas maaga kasi nga lahat kami niyan inaantok na at pagod nga dahil galing kami naligo sa sapa. So dito yung papa ko naglagay mo na siya ng ilaw na solar kasi nga madilim na yung daan. So bibitinin ko muna kayo dahil puputulin natin ang video at mapapanood niyo ang full video sa ating FB page na Rena's Vlog at sa ating YouTube na Rena's Vlog. Kaya ano pang inaantay mo, mag-follow ka na para hindi ka nabibitin, be. So, fast forward, nandito na tayo sa Tanay, finally. At dito na rin malapit-lapit ang pangyayari. Malalaman natin yon sa huling video kung bad news ba yun or good news. So, dito nag-stop over lang kami dalawa ng partner ko para bumili siya ng toasted siopaw dahil kapag dumadaan talaga kami dito sa Antipolo, bumibili talaga siya niyan. Alam mo, ang galing dahil may purpose talaga si Lord kaya niya kami pinahinto doon at kumain kami ng siopaw na yan dahil may mangyayari pala sa huli. At yun ang inaabangan ng lahat, doon kasi nila malalaman kung bad news ba yung nangyari or good news. Doon natin malalaman sa pinakauli ng video. So fast forward, nandito na tayo sa Morong kung saan matirik yung daan at madilim yung daan syempre. At dito na yung mangyayari ang mangyayari. At boom, sa hindi inaasahan, ang kapatid ng partner ko ay naubusan ng gas. At dito, inaantay namin yung partner ko dahil siya ang bumili ng gas at para makaalis na kami dahil madilim talaga dito, guys. Ang masama pa, wala na yung mga kasama namin yan. Kami na lang. Talagang hindi nila alam kung ano nangyari sa amin yan. Pero kung tutusin, may nangyari pa talagang mas malala yan. Hindi ko na lang dito sinama sa aking vlog. Naka-private na lang kasi worst talaga yun. Talagang nakakainis. Parang sasabog yung buong pagkatao ko nun. So, ayun lang guys. Ito na yung huling clip ng video natin. Please follow my social media for more update and for upcoming video. Bye! Mwah!